Hi, Sir Carl. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco, 42 taong gulang, at dito na nakatira ngayon sa Valenzuela kasama ang aking asawa at mga anak. Anak po ako ng isang pulis, pero hindi ko naman sinunod ang yapak ng aking ama na pagiging pulis. Naging marketing consultant ako sa isang kumpanya at kalaunan noon nakapagpatayo ng sariling negosyo at nag-resign na rin ako sa kumpanyang aking pinagtatrabahuan. Pero sumasideline pa rin ako bilang insurance agent. Sa edad na 16 na taong gulang ay nakabaril na po ako ng tao. Hindi ko naman agad napatay, pero namatay rin siguro iyon kalaunan, pero hindi na ako sigurado. Kahit alam kong nasa tama naman ako, ay labis pa rin akong nakukonsensya. Tulala nga ako noon ng ilang araw at hindi makakain. Parang in love lang, no? Pero sa tuwing maaalala ko kasi ang nangyari, pati na ang nagawa kong pamamaril, ay nanginginig pa rin ang kalamnan ko at bumibilis ang tibok ng aking puso. Pero kalaunan, sa tulong na rin ng pagpapayo ni Papa sa akin, ay nalampasan ko na rin ang aking dinaranas na trauma. Para maging malinaw sa inyo ang mga kaganapan, ay sisimulan ko sa umpisa ang pagsasalaysay. Hindi po kami mayaman at hindi rin naman masasabing mahirap, katamtaman siguro. Isa kasing guro si Mama at pulis naman ang aking ama. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Namulat ako na meron na kaming yaya na nag-aalaga sa akin at nag-aasikaso sa ibang gawain sa bahay. Siya si Yaya Lusing. Ang sabi ni Mama na dalaga pa lang siya ay yaya niya na iyon. Tapos noong mag-asawa siya, ay sumama na rin sa kanya si Yaya Lusing dahil nabuntis din naman siya agad. Kaya kakailanganin talaga ng makakatulong sa mga gawaing bahay. Nasa 3rd year high school ako noong magsimulang maging sakitin si Yaya Lusing. Gawa na rin siguro ng katandaan. Ipinapacheck up din naman siya ni Mama at binibili lahat ng kailangan niyang gamot. May mga vitamins din siya. Tsaka kung ano ang pagkain namin sa bahay ay iyon din ang pagkain niya. Parang lola na nga ang turing ko sa kanya. Sa mga pagkakataong iyon rin, ay nasa 3 taong gulang na mahigit ang kambal kong mga kapatid na sina Louie at Vince. Pareho iyong lalaki. Dahil sa may edad na si Yaya Lusing at mabagal ng kumilos, kaya ang ginawa ni Mama ay kumuha pa siya ng isang katulong, si Aling Minda. Kaso nga lang, hindi raw siya pwede na mag-stay in. May pamilya kasi iyon. Kaya pumupunta lang siya sa bahay ng 6 ng umaga, tapos uuwi rin sa kinahapunan, mga 6 din ng hapon. Kahit papaano ay may nakakatulong si Yaya Lusing, lalo na kapag inaatake iyon ng kanyang hika. Makalipas ang halos 1 taon, ay nagpaalam na si Yaya Lusing na uuwi na sa lugar nila sa Mindoro. Ayon pa sa kanya, na gusto niya raw igugol ang mga huling taon niya sa mundo, na makasama naman ang mga pamangkin at mga apo sa pamangkin. Wala kasi siyang sariling pamilya, kaya mga pamangkin ang pinagkagastusan niya ng kanyang kinikita sa pagkakatulong mula sa pamilya ni Mama hanggang sa amin. Mabuti at mababait at mabubuting tao naman ang mga pamangkin ni Yaya Lusing. Kaya kahit hindi pa siya nakatira doon, ay may pinagawa ng kwarto para sa kanya at doon siya natutulog kapag dumadalaw siya roon ng Pasko hanggang sa mag-New Year. Bali doon na rin siya titira kapag umalis na siya sa amin. Dahil sa makikita naman talaga na matanda na si Yaya Lusing, kaya hindi na rin tinutulan pa ni Mama ang pag-alis nito sa amin. Maliban sa mga biniling gamit, binigyan rin ni Mama si Yaya Lusing ng 20,000.
bilang pasasalamat sa mahabang taon na paglilingkod nito sa amin. Ayon pa sa pamangkin ni Yaya Lusing na kapag doon na sa kanila si Yaya Lusing nakatira, ay lalagyan nila ng paninda ang nakatengang pwesto sa harapan lang din ng bahay para may pagkaabalahan din ang matanda at may kikitain pa rin kahit pabarya-barya lang. Noong makaalis si Yaya Lusing ay hirap na hirap kami sa bahay kasi pumapasok ako sa eskwela tapos pumapasok din si Mama. Si Papa naman ay isang beses lang sa isang linggo o di kaya 2 linggo bago makauwi sa amin. Tapos ang natira naming yaya na si Aling Minda na mula lang din 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon. Kaya naman, madalian ang pagpapahanap ni Mama ng katulong sa mga kakilala niya. Hanggang sa may mag-apply na isang ginang sa amin. Wala si Mama noong magtanong iyon kung bakante pa iyong ipinaskil ni Mama na wanted stay in yaya. Sabi ko naman na oo, bakante pa iyon. Nagtanong naman siya kung ilang taon daw ba ang aalagaan. Sabi ko naman na 2 bata, nakaka3 taon pa lang at kambal iyon. Narinig kong sinabi ng matanda, "Jackpot ako rito ah!" Wika niya pa at napapangisi. "Patingin nga to'y ng itsura ng aalagaan ko." Sabi ko naman, "Ay, natutulog po. Kasama ang yaya nila na pang-umaga." "Ah, ganun ba? Sige, babalik na lang ako mamayang gabi kapag narito na si Mama mo para makausap ko na rin." "Sige po." Sagot ko naman doon. Pero unang tingin ko pa lang sa ginang na iyon ay hindi na ako komportable sa kanya. Para siyang may maitim na lihim na itinatago. Hindi ko maipaliwanag pero nakakakilabot siya kung tumingin at ngumisi. Kahit ayaw ko sa ginang na iyon ay wala naman akong magagawa kapag tinanggap iyon ni Mama. Mabuti sana kung may mairarason ako na legit na dahilan. Pero kung sasabihin ko lang na masama lang ang kutob ko, ay parang malabo iyon paniwalaan ni Mama. Masayang umalis ang ginang na sa tingin ko ay mga nasa edad 50 iyon pataas. Noong makauwi si Mama ay sinabi ko sa kanya na may ginang na nagpunta, mag-a-apply daw bilang yaya ng kambal. Sabi naman ni Mama, "Kailan daw babalik?" "Mamayang gabi raw po, Ma." Mabuti naman at may nag-apply na. Ang dami ko nang kinausap. Pero lahat ay gusto uwian sila. Ayaw nang stay in. Iyong nakausap mo ba? Ayos lang daw ba sa kanya na mag-stay in? "Siguro po, Ma. Kasi di ba nakasulat naman sa paskil nyo sa labas na stay in yaya ang kailangan natin? Bakit pala hindi mo pa inaalis ang paskil sa labas? Kung may nakausap ka na pala na interesado." "Ay, kasi Ma, parang hindi ko trip ang matandang yun eh." "Ha? Bakit naman anak? Mukha bang hindi kayang magtrabaho at uugod-ugod na?" "Hindi naman sa ganun, Ma. Siguro mga nasa late 40s lang iyon o mahigit 50 ang edad." Yun naman pala anak eh. Saktong-sakto ang edad na iyon. Siguradong marunong na iyon sa lahat ng kailangan sa pag-aalaga ng mga bata. "Pero Ma, hindi maganda ang pakiramdam ko roon eh." "Ano ka ba naman anak? Hirap na nga tayo maghanap ng yaya para sa mga kapatid mo. Mag-iinarte pa ba tayo?" Dahil sa naiintindihan ko naman ang punto ni Mama, kaya hindi na lang din ako kumontra pa. Kinagabihan nga noon ay dumating iyong ginang na nag-a-apply bilang yaya ng mga kapatid ko. Nagulat ako dahil mabilis lang silang nag-usap ni Mama. Unang offer na presyo ni Mama ay pinakamababa. Para kapag humirit ay pwede pang taasan. Pero walang naging pagtutul ang ginang na iyon. Pumayag agad. Siya ay si Aling Rosa. 48 taong gulang at nagmula raw siya sa probinsya ng Panay. Pero matagal na raw siyang wala sa lugar nila dahil kinuha siya ng pamangkin niya na taga roon sa Nueva Ecija
upang maging yaya ng mga anak noon. Dahil sa lumaki na ang mga bata at nasa grade 3 na raw ang panganay, kaya hindi na alagain. Kaya naisipan niyang maghanap na rin ng ibang mapapasukang trabaho. At sa kanyang paglalakad-lakad ay nadaanan niya nga ang paskil sa labas ng gate namin. Kaunting usap-usap lang nila ni Mama ay ayos na agad. Umalis na iyon at sinabing sa kinabukasan na babalik, dala ang mga damit niya. Sabi naman ni Mama sa akin noong wala na si Aling Rosa, "Oh, di ba anak? Sabi sa iyo eh. Mukhang magiging maswerte tayo kay Yaya Rosa dahil pumayag agad sa mababang pasahod. Bibigyan na lang natin ng malaking pabonus sa Pasko kapag maganda ang naging performance niya." Tamang-tama, 6 na buwan pa bago yun dumating. Hindi na lang ako nagkomento pa kasi nga maaga pa naman para magkomento ako ng hindi maganda sa ginang, lalo at hindi ko pa naman nakakasama sa bahay. Kinabukasan ay dumating ang matanda. Araw iyon ng Sabado, kaya naroon si Mama. Halos maghapon sila ng orientation sa mga bagay-bagay sa bahay, pati na ang tungkol sa 2 bata. Ang sabi ni Yaya Rosa na kayang-kaya niya raw iyon kahit mag-isa lang siya. Magaling daw siya mag-handle ng mga bata. Noong makita siya ng 2 bata ay tila natakot ang mga iyon. Ayaw lumapit. Noong sabihin ko nga na iyon ang bago nilang yaya, ay kumapit sa akin ang 2 at sinabing no. Ibig sabihin ayaw nila. Nilapitan naman sila ni Yaya Rosa at may hawak na saging. Tapos sinabing kapag naging mabait sila ay bibilhan sila ng candy. Pero ayaw pa rin ang 2 bata, kaya hindi na lang namin pinilit. Buong araw ng Sabado at Linggo ay puro panunuyo ang ginagawa ng matanda sa 2. Dahil sa nakakuha na nga kami ng stay-in na yaya, kaya pinahinto na rin ni Mama si Aling Linda bilang pang-umagang yaya ng kambal. Kinalunisan, nauna nang pumasok si Mama sa trabaho. Ako naman ay pumasok na rin sa eskwela. Noong makauwi ako ng tanghali ay napansin kong tila tulala ang 2 kong kapatid. Lumapit ako sa kanila. Pero hindi pa rin sila lumalapit o yumayakap na parang hindi ako kilala. Nakakapagtaka iyon dahil malapit sa akin ang kambal. Kahit nga abala ako sa pag-aaral, ay naroon parati ang mga iyon sa kwarto ko. Sabi ko kay Yaya Rosa, "Yaya, anong nangyari sa 2? Bakit tulala?" Sabi niya naman, Bagong gising. Wala pa ang mga iyan sa mood. Sige na, kumain ka na muna. Nakapagluto na ako ng pantanghalian. Matagal kasi ang naging tulog ng 2. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na magluto." "Okay po, salamat." Wika ko pa at dumiretso na sa kusina para kumain. Habang kumakain ako, ay narinig kong umiyak ang isa kong kapatid, pero parang iyak na pigil. Iyon bang takot na maglabas ng boses? Noong una ay hindi ko lang pinansin, pero bigla akong kinabahan. Kaya nagmadali akong tapusin ang pagkain ko at lumapit sa kanila sa may sala. Nakita kong ginugupitan ng kuko ni Yaya Rosa si Louie. Parang estatwa iyon na hindi makagalaw ang bata pero umiiyak. Agad akong lumapit dahil kakargahin ko sana. Nang makita kong grabe ang pagkakagupit ng kuko. Sagad na sagad talaga at may dugo-dugo ang gilid na parang binunot lang ang kuko. Tapos sinisip-sip ni Yaya ang mga daliri na nagdurugo. Sabi ko naman, "Yaya, anong nangyari dyan? Bakit sobrang pudpud naman ang ginawa mong pagkakaputol?" Sabi niya naman, "Sino ba ang yaya sa atin dito, Marco? Di ba ako? Kaya wag mo akong pakialaman sa trabaho ko. Nililinisan ko lang ang kuko ng mga kapatid mo para hindi magmukhang dugyot. Masyado lang malikot, kaya napababa ang pagputol." Nagulat ako sa sinabi niya dahil kabago-bago niya pa lang
Pero kung pagsalitaan ako, ay parang siya tuloy ang amo ko. Tapos narinig naming bumukas ang gate. Tinatawag ni Mama ang pangalan ng kambal. Biglang nakagalaw ang dalawang bata at tumakbong umiiyak papasalubong kay Mama. Sabi naman ni Mama, "Oh, bakit umiiyak ang kambal ko?" Agad namang lumapit si Yaya at sinabing, "Naku ma'am, kagigising lang ng dalawang yan kaya umiiyak." "Ah, ganun ba? Pahag nga si Mama." Wika pa ni Mama sabay yakap at karga sa dalawa. Ako naman ay nakamasid lang, pero napuno na agad ang pasensya ko. Hindi ako papayag na may manakit sa mga kapatid ko. Kaya magmula noon ay palagi na akong nakabantay kay Yaya Rosa. Habang nag-aalaga siya ng dalawa, kailangan kong humanap ng matibay na ebidensya na meron talaga siyang ginagawang kababalaghan sa mga kapatid ko. Kinasabaduhan noon ay nagtungo ako sa bahay nila Tito Dante. Kapatid iyon ni Papa. Kapitbahay lang namin sila. Medyo malapad kasi ang bakura namin, kaya nakadistansya kaunti ang bahay niya sa amin. Itong si Tito Dante ay may asawa na, pero wala pa silang anak. Bali pangalawang asawa niya na kasi iyon. "Oh, Marco, napadalaw ka yata bigla." Sabi ko naman, "Ah, Tito, may ikukonsulta sana ako sa iyo." "Talaga? Ano yan? Usaping pag-ibig ba yan?" "Hala, hindi po Tito." "Eh ano pala?" "Tito, naniniwala ka po ba sa aswang?" "Abay oo naman. May kasama ako dati sa trabaho na madalas magkwento tungkol sa aswang. Galing daw ang pamilya niya sa pamilyang manggagamot. Kaya noong mag-birthday ako, ay niregaluhan ako ng isang garapa na may langis. Bumubula raw iyon kapag may aswang sa paligid. Pero kahit kailan, ay hindi ko naman nakitang bumula. Kaya hindi ko rin alam kung legit ba ang langis na ito. Baka kasi ginugood time lang din ako noon eh. Pero idinago ko na rin. Kasi malay natin, di ba?" "Tito, pwede ko bang mahiram?" "Bakit naman?" "Yung bago po kasi naming yaya, medyo duda ako eh." "Bagong yaya nyo pala? Yung matandang kakaiba kong tumitig? Parang mangangain ng buo eh." "Opo, Tito. May mga ginagawa kasi siyang hindi ko maipaliwanag. Tapos nakita ko pa siyang sinisipsip ang dugo sa daliri ni Louie. Ginugupitan niya kasi ng kuko, tapos sobrang iksi ng pagkakaputol, kaya dumugo." "Ala, ganun ba? Nako, delikado yan Marco. Hintayin mo ako dito, hahanapin ko lang yung garapa na may langis." Saglit na umalis si Tito. Pagkabalik ay dala niya na ang isang maliit na garapa. "Heto Marco, lumapit ka sa yaya nyo habang hawak mo ang garapang ito. Tapos pagkalipas ng 5 minuto ay lumayo ka na rin agad. Dahil kapag nagtagal ka pa raw, ay makakaramdam na siya ng pangangati dahil dyan. Pumasok ka sa kwarto mo at tignan mo kung bumubula ba ang langis sa loob. Tapos kapag may bula, ay balikan mo ako rito." "Sige po, Tito." Sagot ko pa at inilagay na ang garapa sa aking bulsa. Pumasok muna ako sa kwarto ko at tinignan ng mabuti ang langis. Wala pa iyong bula kahit kaunti. Kumuha ko ng panyo tapos ibinalot ko ang botelya. Saka ako lumabas at nagpunta ng sala. Naroon kasi si Yaya kasama ang dalawang bata habang binabasahan niya kunyari ng kwento mula sa libro na may mga drawing. Nakakapagtaka lang dahil kapag kasama ng kambal ang yaya nila ay para silang estatwa. Tuwid na nakaupo lang. Tapos makikitang parang hindi sila komportable kasi pinagpapawisan sila ng butil-butil. Si Mama naman noon ay abala sa paglalaba sa likod ng bahay. Hindi kasi kasama sa trabaho ng yaya ang paglalaba. Bali bata lang talaga ang aasikasuhin niya. Tapos magluluto din minsan kapag meron pa siyang extra time. Pero kadalasan, si Mama pa rin talaga ang nagluluto ng pagkain namin.
Saglit akong umupo sa tabi ng kambal at pinunasan ang pawis nila. Tinignan ako ng masama ni Yaya Rosa at sinabing, "Wala ka bang ibang mahalagang gagawin, Marco?" Sabi ko naman, wala po." Bakit hindi ka maglinis ng kwarto mo? O di kaya isama mo na ang buong bahay sa paglilinis? Para naman makatulong ka sa mama mo. Pagod na sa paghahanap buhay ang mama mo. Siya pa ang nagluluto at naglalaba. Kahit ang paglilinis na lang sana ng bahay ang pwede mong maitulong. Pero puro paggagala lang ang ginagawa mo. Ang laki-laki mo na oh. Ilang taon na lang ang lilipas. Magkakauban na yung buhok mo dyan sa ibaba. Pero immature ka pa rin. Nagpanting talaga ang tenga ko sa bunganga ng matandang iyon. Hindi nga ako pinagsasalitaan ng ganon ni Mama, siya natuloy. Para lang hindi mabulilyaso ang misyon ko, kaya tumayo na ako at pumasok muli sa kwarto. Nakita ko ang lakas ng pagbula noong langis. Sunod-sunod ang pag-angat noon. Kaya dali-dali akong lumabas at nagpunta sa bahay nila Tito Dante. "Tito, positive po. Heto oh." Uwi ka ko pa, sabay abot sa kanya noong botelya. Bumubula pa nga iyon noong ibalik ko iyon sa kanya. "Naku Marco, kailangan mong bantayan yung mga kapatid mo. Kapag nalingat kayo niyan, ay magiging hapunan na yan ang aswang na yaya nyo." Dahil sa mga sinabi ni Tito, kaya kinabahan pa ako lalo. "Tito, ano pong gagawin ko?" Di magbantay ka. Tapos kapag may nakita kang kakaiba, ay sumigaw ka lang. Isang talon ko lang naman sa pader nyo at makakapasok na ako agad sa bakuran." "Okay po, Tito." Uwi ka ako pa at bumalik na ako sa bahay. Nakahiga ako sa kwarto habang iniisip kung papaano matitsempohan ang pang-aaswang ni Yaya sa mga kapatid ko. Kinahapunan noon ay nagpaalam si Mama. May event pala sila sa school kinagabihan. Bali mga alas 5 ng hapon lang siya aalis at baka alas 11 na raw siya makakauwi. Bigla akong kinabahan noong sinabi iyon ni Mama. Nakita ko naman ang palihim ng ngiti ni Yaya Rosa. Napailing-iling na lang talaga ako. Hindi ko alam na ganun kaaga ko magagawa ang bilin sa akin ni Papa. Na kapag nalagay raw sa bingit ng panganib ang pamilya namin at wala siya, ako lang daw ang inaasahan niyang magtatanggol kina Mama at sa dalawa kong kapatid. Itinuro sa akin ni Papa ang pinagtataguan niya ng kanyang reserbang baril. Personal niya iyon at hindi niya dinadala sa trabaho. Tinuruan niya rin ako kung paano iyon gamitin. At ilang beses na rin ako nakapag-practice shooting. Kinuha ko ang baril at siniguradong may lamang bala ang magazine. Nakita kong puno naman iyon. Maiksi lang iyon, kaya kasyang-kasya sa isang maliit na sling bag. Doon ko iyon inilagay, saka ipinasok sa drawer ng Durabox para madaling kunin. Bago pa lumubog ang araw ay nagpaalam na si Mama na aalis. Naghapunan na rin ako noon mag-isa. Nasa may sala ako noon at nanonood ng TV nang sabihin ni Yaya Rosa, "Oh, Marco, wala si Mama mo. Pagkakataon mo na para makagala ng gabi. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita isusumbong." Sabi ko naman, "Talaga po, Yaya?" "Abay, oo naman. Maaga ko na lang papatulugin ang kambal para makapagpahinga din ako ng maaga. Kumatok ka na lang ha kapag nakauwi ka na. Huwag ka lang papaabot ng alas 11 dahil mga alas 11 daw uuwi si Mama mo." "Sige po, Yaya, salamat." Uwi ka ako pa at agad nang nagbihis. Pero ang totoo, hindi ako gagala. Nagtungo ako sa bahay nila Tito Dante at sinabing wala si Mama. Si Yaya at ang kambal lang ang naroon sa bahay. Sabi naman ni Tito, "Makinig ka, Marco. Siguradong ito na ang hinihintay na pagkakataon ng aswang na iyan para mabiktima ang mga kapatid mo." Anong gagawin ko, Tito?" Di protektahan mo ang mga kapatid mo
Tito, samahan mo ako sa loob ng bahay para hindi mabiktima ang mga kapatid ko. Hindi pwede, Marco, kasi hindi ako taga dyan sa bahay nyo. Malalaman ng aswang na may ibang tao dahil sa amoy. Samantalang kapag ikaw ay hindi niya iyon mamamalayan dahil buong bahay nyo ay may amoy mo kasi dyan ka nakatira. Heto, may punyal ako. Kapag napansin mong naging aswang na siya, ay saksakin mo na agad. Huwag kang matatakot. Unang-una, wala ka pang 18 kaya hindi ka pa makukulong. Pangalawa, pulis si kuya at self-defense naman ang gagawin mo, lalo at nasa loob ka naman ng inyong pamamahay. Dahil sa mga sinabi ni Tito, ay mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Tinanggap ko ang punyal, pero duda ko kung magagamit ko talaga iyon dahil masyado yung maiksi. Para namang bata lang ang sasaksakin ko, aswang iyon. Malamang mas mabilis at mas malakas pa iyon kaysa normal na mga tao. Sa may pintuan sa kusina ako dumaan kasi nakasara na ang pintuan sa harapan. Naririnig kong kinakausap ni Yaya Rosa ang dalawa. Akalain nyo, ganito kabilis ko lang pala kayong makakain. Akala ko ay magtatagal pa ako rito ng 6 na buwan bago ako makaharap ng pagkakataon. Pero huwag kayo mag-alala dahil hindi ko naman kayo papatayin agad. Uunti-untiin ko kayo. Mahaba naman ang oras natin. Wika niya pa na tumatawa pa. Hindi ko alam kung anong itsura ni Yaya Rosa sa loob ng silid dahil umiiyak ang kambal na para bang takot na takot. Dumiretso na ako sa kwarto ko at kinuha ang sling bag kung saan ko inilagay ang baril. Nasa loob pa lang ako ng kwarto nang marinig kong pumalahaw na ng pag-iyak ang isa sa kambal. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at binunot ko na ang baril. At inirelease na rin ang lock. Pagkabukas ko ng pinto ay naabutan ko nakakagat si Yaya Rosa sa braso ng isa kong kapatid. Yaya, anong ginagawa mo? Sigaw ko pa sa kanya. Nagulat siya at agad tumayo sabay sabing, Hayop ka! Akala ko haalis ka! Wika niya pa, sabay amban ng paghampas ng kamay niya na parang kakalmot. Dahil sa fluorescent ang ilaw sa kwarto, kaya malinaw kong nakita na nagbago ng itsura si Yaya Rosa. Nag-ugat-ugat ang mukha niya at nakakulubot ang balat. Kahit kinakabahan at natatakot na rin ako sa kanya, ay nangibabaw ang pagiging kuya ko sa aking mga kapatid. Wala na akong pakialam sa takot ko, basta't ipagtatanggol ko ang kambal. Kaya noong papaamba na siya sa akin, ay agad kong itinutok ang baril at magkakasunod ko siyang binaril sa katawan ng 3 beses. Ang sabi kasi sa akin ni Papa, na kung babaril lang tao at kinakabahan ka, malaki ang tsansang hindi mo matamaan, lalo kung sa ulo mo pupuntiryahin. Kaya mas mabuting sa katawan dahil malapad. At kung malapitan naman babaril, siguradong matatamaan talaga. Pagkatapos ng 3 putok, ay tumimbuwang si Yaya Rosa at napahiga sa sahig. Ang buong akala ko ay patay na siya, pero biglang bumangon. Muli kong itinutok sa kanya ang baril dahil akala ko ay susugod uli sa akin. Pero bigla siyang tumalikod at binangga ang bintanang jealousy. Basag iyon. Dali-dali ko namang tinalon sa kabilang bahagi ang isa kong kapatid na nahulog doon sa gilid ng kama. Binuhat ko siya at kinarga na rin ang isa pa na naroon sa kama at dumudugo ang braso. Naririnig kong nagmumura si Tito Dante sa labas at mukhang may kalaban. Noong silipin ko ay nagpapambuno pala sila ni Yaya Rosa, pero nakahawak ang matanda sa tiyan niya, habang hawak naman ni Tito ang isang mahaba pero mapayat na itak. Mukhang nasaksak niya iyon. Mahahalata rin sa matanda na may saksak dahil gigewang-gewang na ang tayo nito at hindi na makatindig ng matuwid.
Noong muling susugod na si Tito Dante, ay mabilis tumalon ang matanda sa bakuran namin na pader. Hanggang bewang lang naman kasi iyon, kaya madali lang ding matatalon. Tapos bigla nang nawala si Yaya Rosa sa kadiliman. Sumigaw naman ako at tinatawag ko si Tito Dante. Nag-aalala kasi ako dahil hindi ko mapahinto ang pagdurugo ng sugat ni Vince. Pagkapasok ni Tito ay inutusan niya akong kumuha ng plangganang may mainit na tubig at sabon. Kahit umiiyak si Vince ay pilit iyong hinuhugasan ni Tito ng maligamgam na tubig ang sugat. Pinipisil din para raw makadugo pa ng todo at lumabas ang rabis ng matanda. "Marco, saan ka nakakuha ng baril?" "Kay Papa yun, Tito. Ibinili niya sa akin na gamitin kapag may emergency." "Nasaan na ang baril na iyon?" "Nandito po sa sling bag." "Akin na, doon muna yan sa akin dahil baka may dumating ng mga pulis. Makinig kang mabuti ha, ganito ang sasabihin mo. Pinasok kayo ng magnanakaw at noong lumapit ako ay pinaputukan ako ng baril kaya nabasag ang bintana. Tapos sabihin mo na lang nakasabwat ang yaya nyo. Kaya noong tumakas ang lalaki na may dalang baril ay sumama na rin ang yaya nyo. Tapos itong kagat ni Vince ay sabihin mong pinanggigilan ng yaya niya." Ilang saglit pa nga ay nagsidatingan na ang mga barangay tanod kasama si Kapitan. May dumating rin na mga pulis dahil may narinig nga silang putok ng baril. Gaya ng instruksyon ni Tito ay iyon nga ang sinabi ko. Nakalusot naman at hindi na nagtanong pa ang ibang mga pulis. Lalo at kilala rin nila si Papa ko, nakabaro din nila. Pero sa ibang lugar iyon nakadestino. Noong dumating si Mama ay natataranta siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Dahil sa naroon pa ang mga pulis noong dumating si Mama, kaya kung ano ang sinabi ko sa mga pulis, ay iyon din ang sinabi ko kay Mama. Pero noong makalis na ang mga pulis, ay ikinuwento ko na sa kanya ang totoong nangyari. Pati na ang mga napansin ko kay Yaya Rosa, magmula noong magsimulang magtrabaho sa amin. Tinawagan rin ni Mama si Papa at sinabi ang nangyari. Kinabukasan ay agad umuwi si Papa. Magmula noon ay hindi na kumuha pa si Mama ng kung sino-sinong katulong lang. Mabuti at noong alokin ni Mama si Tita Vivian, bali siya iyong bagong kalivin ni Tito Dante, ay pumayag naman iyon na maging yaya sa kambal. Pero hindi rin siya stay-in. Hanggang 6:00 lang din siya sa amin at kapag pasado 6:00 na at wala pa si Mama, ay dinadala niya na lang ang kambal sa bahay nila. At least naroon na rin naman noon si Tito na magbabantay habang magluluto naman si Tita Vivian ng pagkain nila. Kahit papaano ay naging panatag na rin kami sa kaligtasan ng kambal dahil parang sariling anak na rin ang turing ni Tita Vivian sa kanila. Minsan nga ay ayaw pang umuwi ng kambal sa amin at gusto na doon na lang daw sila sa bahay nila Tito Dante at Tita Vivian. Yung tungkol naman sa matandang si Yaya Rosa ay wala na kaming naging balita. Hindi rin daw mahanap ni Papa dahil wala naman iyong isinabmit sa amin na kahit photocopy man lang ng ID bilang pagkakakilanlan. Masyado kasing naging mapagtiwala si Mama. Basta na lang tumanggap ng walang background check. Kahit ilang taon na nga ang lumipas, ay may mga gabi pa rin na napapanaginipan ko ang matandang iyon at ang mismong pangyayari na binaril ko siya. Sana lang ay namatay na yun. Para wala na siyang iba pang mabiktima, lalo na mga bata. Ang modus niya pa naman ay mag-apply bilang yaya, kaya bata talaga ang target niyang biktimahin. Hanggang dito na lang Sir Carl ang kwento kong ito. Naway may napulot na aral ang iyong mga tagapakinig. Ang masasabi ko lang, basta't para sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay, bawal maging duwag. Dahil kapag pinairal natin ang karuwagan, huli na ang pagsisisi kapag may napahamak na. Iyon lang po.
Maraming salamat Sir Carl kung iyong maitatampok ang kwentong ito sa iyong channel. Magandang araw po sa iyo Sir Carl. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andre, 28 taong gulang, at panganay sa 3 magkakapatid. Ang aking ama ay nasa abroad. Samantalang si mama naman ay kasama lang namin sa bahay. Kahit ngayon na may asawa na ako, ay hindi ko pa rin inihihiwalay si mama sa amin. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako ay binata pa lamang at nasa high school. Noong naroon pa kami sa dati naming tirahan sa lungsod ng Manjuyod. Bali lumipat lang kami, kaya sa kasalukuyan ay narito na kami sa Bais City, Negros Oriental. Mabalik po tayo sa dati naming bahay doon sa Manjuyod. Yari po iyon sa hollow blocks na pininturahan ng kulay maroon. Tapos may terrace po kami sa labas ng main door. Ang sahig namin ay gawa sa tiles. Maayos ang mga bahay doon pero hindi naman subdivision. Iyon nga lang, ang mga nakatira sa bawat naroong tahanan ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Wala gaanong panahon sa pangangapit bahay o sa tsismisan sa kalye. Maliban sa isang tindahan kung saan nagpupuntahan ang mga taong gustong sumagap ng mga lokal na tsismis. At pinangungunahan iyon ng may-ari din ng tindahan na si Aling Wilma. May kapitbahay kami doon na isang matandang lalaki. Nauna pa siyang nanirahan sa amin doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Diego. Isang matandang binata si Mang Diego. Mag-isa lang siyang nakatira sa malaking bahay niya na nasa loob ng sarili niyang compound. Sa pagkakaalam ko, hindi rin siya lumalabas ng kanyang compound at minsan lang din makita. Ito ay sa tuwing nagwawalis lang siya sa harap ng bakuran at naglilinis ng kanyang manukan. Iyon lamang ang tanging kabuhayan na meron siya. Hindi naman siya abusado at hindi rin namimerwisyo sa iba. Pero hindi ko alam kung bakit wala siyang kaibigan. Para bang iniiwasan niya na makipaglapit sa kahit kanino. Kung ako ang tatanungin, ay wala namang problema iyon sa akin. Sabi kasi ni Mama na mas maganda raw ang kapitbahay na umiiwas sa pagiging masyadong malapit. Kasi minsan, nagiging abusado na rin. Mas mabuti na iyong civil dahil merong boundary sa isa't isa at malayo sa gulo. Sang-ayon naman ako sa sinasabi ni Mama. Kaso nga lang, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para kay Mang Diego. Kasi mag-isa na nga siya sa buhay, wala pa siyang kaibigan. Tuwing gabi, kapag nag-aaral ako ng mga lesson sa kwarto, ay hinahayaan kong nakabukas ang aking bintana. Napansin ko ang paglabas ni Mang Diego sa kanyang bahay, tapos magpapakain ng manok sa gabi. E di ba, dapat hapon ang pagpapakain ng mga manok? Pero dahil sa mga manok niya naman yun at trip niya rin, kaya wala na akong pakialam sa isyu ng kapitbahay kong iyon. At hindi ko na pinairal pa ang aking kuryosidad at hinayaan na lamang ito. Lumipas ang mga araw hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan ang tungkol kay Mang Diego. Naging abala na ako sa pagre-review dahil malapit na rin noon ang exam namin. Madalas akong ginagabi sa pag-uwi dahil natatagalan ako sa pagbabasa ng mga libro na may kinalaman din sa lesson namin sa school. Isang gabi, naglalakad ako pauwi mula sa paaralan nang mapadpad ako sa kumpulan ng mga tao sa may tindahan ni Aling Wilma. Ilang bloke na lang ang layo noon bago makarating sa bahay namin. Narinig kong pinagchichismisan ng mga tao si Mang Diego sa pangunguna mismo ni Aling Wilma. Ayon pa sa aking narinig, napag-utusan niya daw si Tintin, ang kanyang panganay na anak,
na bumili ng itlog kina Mang Diego. Si Mang Diego lang kasi ang may manukan doon at nag-iisang supplier namin ng itlog. Bali sa kanya kumukuha ng itlog ang mga tindahan. Maayos pa daw nang umalis si Tintin, ngunit nang umuwi ito, ay gayon na lang ang kanyang pagtataka nang makitang tulala na at tila may nasaksihang hindi kaaya-aya. Sinubukang tanungin ni Aling Wilma ang kanyang anak kung ano ang nangyari dito. Ang sabi lang naman daw ay natatakot na siya kay Mang Diego. May ginagawa daw kung ano-ano ang lalaki sa kanyang tahanan. Noong bibili sana siya ng itlog, ay namataan niya si Mang Diego na kinakausap ang mga manok nito. Maya-maya pa raw ay nagulat siya dahil ang manok na nakita niyang kausap ng matanda ay biglang lumaki at nag-anyong tao. Makailang beses pa raw niyang kinusot-kusot ang kanyang mga mata upang tiyakin kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita. Ngunit sa kasamaang palad, walang kasinungalingang ipinapakita ang kanyang paningin. Mangiyak-ngiyak na umuwi si Tintin at hindi na tumuloy sa pagbili ng itlog. Dahil sa aking narinig, ay bigla ko namang naalala ang nangyari noong nakaraang araw. Iyong pagtatawag ni Mang Diego ng manok niya at pagpapakain nito kahit pa malalim na ang gabi. May koneksyon kaya iyon sa aking narinig na kwento ni Aling Wilma tungkol sa naging karanasan ng kanyang anak. Para masagot ang aking mga katanungan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Iyon ay ang tuklasin ang lihim ni Mang Diego. Hindi ako agad umuwi sa amin kagaya ng napagplanuhan kong gawin. Tinumbok ko ang kalsada sa tapat kung saan naroon ang bahay namin at bahay rin ni Mang Diego. Matibay at may kataasan ang kanyang pader at tiyari naman sa bakal ang gate. Pero noong umikot ako sa bandang likuran ng kanyang bahay, ay may nadaanan akong bahagi na may takip na yero. Pero nakabaklas ang bahagya na may yero, kaya pwede iyong madaanan ng tao para makapasok. Maliwanag pa ang kanyang bahay nang makapaglibot ako, kaya alam kong gising pa siya at kailangan kong mag-ingat. Dahil nababahala din ako na mahuli ng matanda. Pero hindi ako dinapuan ng takot dahil mas nangingibabaw ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Pakiramdam ko nga noon ay para akong isang detective na may tutuklasing malagim na misteryo. Kailangan ko lang mag-ingat nang sa gayon ay hindi ako mahuli. Matagumpay akong nakapasok sa kanyang bakuran at dahan-dahan na naghanap ng mapagtataguan. Wala akong makitang halaman na maaari kong mapagkublian. Ang tanging nakikita ko lang ay ang may kalakihang kulungan o kamalig kung saan naroon ang mga kulungan ng manok sa loob at iilang drum na walang laman. May nakatambak din na basura sa harapan noon. Habang sinusuyod ko ng tingin ang paligid ay nakalanghap ako nang hindi kaaya-ayang amoy. Tila ba nabubulok na karne at malansang pinaghugasan ng isda. Tinakpan ko ang aking ilong gamit ang panyong kinuha ko sa bulsa at inilibot ang tingin sa paligid. Sa may main door ng bahay, namataan ko si Mang Diego. Nakangisi at abala sa pagpapakain ng kanyang mga manok. Hindi lahat ng manok niya ay nasa kulungan. May mga native kasi siya na alaga. Iyong mga nakadapo lang madalas sa puno sa may harapan. Mga durog na uling ang inihahagis niya sa mga ito. Dahilan para magtaka ako. Kailan pa natutong kumain ng uling ang mga manok? Tanong ko pa sa aking sarili. Mabilis naman akong nagtago sa takot na makita niya ako. Habang naghihintay, narinig ko siyang kinakausap ang mga manok. Hindi ko maintindihan kung bakit tila mga tao kung kausapin niya ang mga ito. Pero masama talaga ang kutob ko. Mahinang humagikhik si Mang Diego at nagsalita. Habang naririnig ko ang mga sinasabi niya. Hanggang sa may binanggit siyang pangalan
at inuutusan niyang umalis at huwag daw babalik hanggat wala itong dalang biktima. Inilingalinga ko ang aking paningin sa paligid pero wala namang ibang tao. At habang sinasabi niya ang kanyang utos, ay nakatingin siya sa isang may kalakihang tandang na nasa kanyang harapan. Tsaka, anong ibig sabihin niya sa biktima? Inuutusan niya ba ang manok na pumatay ng tao? Tanong ko pang muli sa sarili ko. Hindi ako nakakagalaw doon sa aking pinagtataguan. Hindi kaya nasisiraan na ng bait ito si Mang Diego? Kinakausap na ang mga manok niya eh. Bago ko pa man siya husgahan ng pagkabaliw, ay natulala na ako nang makita kong ang manok na nasa harapan niya ay dahan-dahan ng lumaki at nagiging anyong tao. Pinagpawisan ako ng malapot dahil sa aking nakikita. Hindi pala talaga nababaliw si Mang Diego, kundi may nakakasindak na lihim pala siya sa likod ng kanyang pagkatao. Noong magbago na nga ng tuluyan ang itsura ng manok, ay nagpatuloy pa sa pagsasalita si Mang Diego. Inutusan niyang lumarga na at magmadali kung ayaw daw ng nilalang na malintikan sa kanya. Tila nawala ng lakas ang aking mga tuhod dahil sa aking nadiskubre. Simulat sa pool, noon lang ako nakasaksi ng bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Nagagawa niyang mag-alaga ng mga nagbabagong anyo na manok at nauutusan niya pa ang mga ito. Noong pumasok na si Mang Diego sa loob ng kanyang bahay, ay dahan-dahan na akong naglakad ng nakapayuko, papabalik kung saan banda ako pumasok. At noong nasa kalsada na ako, ay naglakad ako ng normal na tila walang nangyari at nanggaling lang sa unahan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi kasi naglalakad akong tulala at malalim ang iniisip. Ni hindi ko na nga nasagot pa ang mga tanong ni Mama kung bakit ako balisa at parang natatakot. Noong mahimasmasa na ako ay sinabi ko lang sa kanya na may nakita akong nakakatakot pagdaan ko kina Mang Diego. Sabi naman ni Mama na napakalawak daw ng imahinasyon ko. Baka mga sinampay lang na damit ang mga iyon. Minsan kasi, nakakalimutan ng matanda na ligpitin ang kanyang mga sinampay. Hindi ko na lang din ipinagpilitan kay Mama kung ano man ang nakita ko. Dahil mahirap naman talaga iyong paniwalaan kung hindi niya makikita ng aktwal. Pilit kong kinakalimutan ang mga bagay na iyon sa paglipas ng mga araw. Natakot talaga ako sa aking natuklasan. Alam ko ng isang delikadong uri ng tao o nilalang si Mang Diego o kung ano man siya. Dahil hindi na rin ako sigurado kung totoong tao pa ba ang matandang iyon. Kaya naman, ni ang pagsulyap sa bahay ng matanda ay hindi ko na ginagawa. Kaya nga lang, nakakadismayang pakinggan na kung kailan iwas na iwas ako sa kanya, ay saka naman hahanap ng paraan ang tadhana para lumapit ako sa matandang iyon. Isang araw, inutusan ako ni Mama na bumili ng buhay na manok at isang tray na itlog sa manukan ni Mang Diego. Gusto ko sanang tumanggi, pero ano naman ang idadahilan ko kay Mama kung bakit ayaw kong pumunta doon? Siguradong pagagalitan niya na naman ako kapag sinabi kong ayaw kong pumunta doon kasi natatakot ako. Baka nga rin, sabihin niya pa na nagtrespassing ako sa bahay ni Mang Diego kaya ako takot na bumalik doon. Kaya kahit kinakabahan ay tinanggap ko na lang ang perang iniabot ni Mama at pinanlalakihan pa ako noon ng mata habang sinasabing dalian ko na raw dahil gagamitin niya ang itlog. Sa totoo lang, ayoko talagang magpunta sa bahay ni Mang Diego. Maging sa paghakbang ay dahan-dahan lang ako at halos ayokong umusad pa. Kaso nga lang kahit anong bagal pa ang gawin ko sa paglalakad, ay nakarating pa rin ako sa bahay ng matanda at huli na para umatras pa. Lalo na at sa pagkakataong iyon ay nakaawang ang gate ng kanyang compound at natatanaw niya na ako.
Nilapitan ako ni Mang Diego at tinanong kung ano raw ang kailangan ko. Kumakabog ang dibdib ko ng mga sandaling iyon. Sa tingin ko nga ay nagsiakyata na lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa sobrang pagkabalisa. Para wala ng maraming satsat, ay kaagad ko nang sinabi kung ano ang kailangan ko. Inaya niya pa nga akong pumasok sa bahay niya, ngunit hindi na ako nagtangkang sumama sa loob. Hindi na ako papasok sa bahay ng isang nakakasindak na uri ng nilalang. Wika ako pa sa aking isipan. Hindi niya na rin naman ako pinilit pa. Mukhang naiintindihan niyang ayaw ko pumasok sa loob at wala akong balak na magpaliwanag pa sa kanya. Noong maibigay niya na sa akin ang mga bibilhin ko, ay kaagad na akong lumarga nang walang lingon-lingon pa. Akala ko ay iyon na ang huling pagkakataon na makakapasok ako sa kanyang compound. Ngunit nagkamali ako. Ang pinsan kong si Jeffrey ay nagkataong nagbakasyon sa amin. Mabait na tao si Jeffrey, madaling magkaroon ng mga kaibigan at mas matanda siya sa akin. Sa totoo lang, kasundong-kasundo niya si Mang Diego kahit 2 beses pa lang silang nagkakausap. Minsan, napag-utusan ni Mama si Jeffrey na bumili ng itlog kina Mang Diego dahil nag-request ito kay Mama na ipagluto siya ng leche flan. Kaya siya na rin ang pinabili ni Mama ng itlog. Magmula lang noon ay naging malapit na sa isa't isa si Jeffrey at si Mang Diego. Madalas na siyang imbitahan nito na tumambay sa compound ng matanda at madalas din siyang pagsilbihan ng kung ano-anong mga pagkain. Hindi naman nag-iisip ng masama si Jeffrey sa ipinapakitang kabaitan sa kanya ng matanda dahil naisip niya raw na baka gusto lang talaga ng may makausap at maging kaibigan. Isang araw, maagang umalis ng bahay namin si Jeffrey. Nagpaalam naman siya kay Mama na pupunta lang daw sa bahay ni Mang Diego. Hindi naman nabanggit kung anong gagawin niya doon. Baka kako, mag-iinuman sila at kakain ng mga pagkaing inihanda ni Mang Diego. Gabi na noong umuwi sa amin si Jeffrey. Noong magkausap nga kami ni Jeffrey pagkahigaan namin sa kwarto, naikwento niya sa akin ang mga nangyari sa loob ng tahanan ni Mang Diego. Pinakatay raw siya nung matanda ng iilang pirasong manok sa kadahilan ng kaarawan daw pala nito. Wala ng pamilya si Mang Diego, kaya pinili niyang si Jeffrey na lamang ang maging kasama niya sa pagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Sa katunayan niyan, tanging silang 2 lang ang nasa loob ng bahay. Walang ibang bisita si Mang Diego, kaya ito lang ang solong nagluto ng lahat ng pagkain na inialok nito sa pinsan ko. Naintriga ako sa sinabi ni Jeffrey at kahit inaantok ako ay nakinig talaga ako sa kanya. Sabi pa ni Jeffrey, tahimik lang daw sa hapag si Mang Diego. Matipid ito sa pagsasalita pero panay ang pag-aasikaso sa kanya. Hanggang sa makarami siya ng kain at nakakapagtakang nagbilin daw ang matanda na huwag niyang itatapon ang mga buto ng manok. Imposible naman daw na para sa aso, kasi wala namang aso ang matandang iyon. Basta huwag lang daw niyang itatapon ang mga buto, kaya palihim na lang niyang pinagmasdan ang mga susunod na gagawin ng matandang si Mang Diego. Sinadya niyang damihan ang pagkain kasi gutom din talaga siya at masarap naman daw ang pagkakaluto. Ayon pa nga sa kwento ni Jeffrey, halos maubos niya ang inihandang ulam ni Mang Diego, kaya alam niyang kaunti na lang ang natitira sa loob ng kaserolang pinaglutuan noon. Ang problema lang dahil nakita niyang hindi itinapon ni Mang Diego ang mga buto ng pinagkainan niyang manok at muling ibinalik sa kaserolang pinaglutuan. Nagtaka man daw si Jeffrey, ngunit hindi naman siya nagpahalata. Sabi nga niya, baka raw nag-uulyanin na si Mang Diego at nakalimutan lang kung saan dapat ilagay ang mga buto ng manok kasi may kaunting natira pa naman na malinis na ulam sa kaserola. Kaya naman nang ayain siya ni Mang Diego
na makipag-inuman ay nagpresenta siya na ang magsasandok ng pulutan. Wala naman daw naging pagdududa sa kanya ang matanda at hinayaan siyang pumunta sa kusina. Halos hindi niya raw kayanin ang pangingilabot nang mapagtantong ang mga butong ibinuhos ni Mang Diego sa kaserola ay naging bagong lutong ulam na uli. Hindi na iyon mga buto, kundi mga hiniwang karne ng manok na may laman na uli. Napaantanda raw siya at sinamaan na ng pakiramdam. Nanginginig siyang kumuha ng iilang piraso at inilagay sa plato, saka dinala sa sala. Noong mapansin niyang may nakahanda ng baso para sa kanya doon sa lamisita na may laman na ring alak, ay kaagad niya na itong dinampot at nilago. Nahihirapan man, ay naghanap siya ng paraan para makapagpaalam na uuwi na. Sinabi niyang gabi na at baka hinahanap na siya sa bahay. Hindi naman daw siya pinigilan pa ni Mang Diego, kaya nakauwi pa siya sa amin nang walang aberya. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga naikwento sa akin. Dahil sa mga ikinuwento ni Jeffrey, ay ikinuwento ko na rin sa kanya ang naging karanasan ko noong pumasok ako sa compound ni Mang Diego at itinanong ko sa kanya kung anong uri kaya ng nilalang si Mang Diego o kung aswang ba ito. Ang sabi naman ni Jeffrey, ayon na rin daw sa kwento ko, mukhang hindi naman aswang si Mang Diego, pero baka mula siya sa lahi ng mga taong tinatawag na sigbinan. Sila ang mga taong kayang mangalaga at magpasunod ng mga sigbin, pero hindi ibig sabihin na sigbin lang ang kaya nilang alagaan. Marami pang uri ng mga nilalang na kampon din ng kadiliman ang maaari nilang alagaan, kagaya ng daga, ahas, bayawak, gagamba o uwak. At maaaring masama na rin doon ang mga taong isinumpa nila bilang maging isang hayop na kanilang naisin. Maaaring iyong nakita kong manok na naging tao ay tao raw talaga na isinumpa ni Mang Diego gamit ang itim na mahika. Huwag daw kaming magpakakampante at iwasang maging kaaway si Mang Diego dahil pwede niyang utusan ang mga nabanggit na nilalang para magnakaw, manira ng mga ari-arian at pananim, o di kaya kahit pumatay. Lalo pa akong natakot doon sa kwento ni Jeffrey, pero kung walang makakapagpatunay sa totoong pagkatao ni Mang Diego, ay baka pagpapatayin niya na lang bigla ang mga taong hindi niya magugustuhan sa barangay namin, at papaano kung pati kami ay madamay. Medyo mabunganga pa naman kung magsalita si Mama at kung minsan ay nakikisama rin sa mga marites sa tindahan ni Aling Wilma. Naitanong ko kay Jeffrey kung may alam ba siyang paraan para malaman kung totoong hayop ang nasa harapan o mga taong isinumpa o mga nilalang ng kadiliman na pinag-aanyong pangkaraniwang hayop lang gamit ang mahika ni Mang Diego. Ang sabi niya naman na kailangan daw ay sabuyan ng abo ang nilalang. Kahit pa iyon ay baboy o manok, basta't umaasal ng kahinahinala. Sa pamamaraang iyon daw makikita namin ang tunay na anyo ng kanyang mga alagang hayop. Hindi ko alam kung paano nga ba papaniwalaan ang sinabi ni Pinsan. Para kasing nakakatakot isipin na may kakaiba nga talaga sa pagkatao ni Mang Diego. Isa siyang delikado at mahiwagang tao. Kaya naman, naisip kong pasukin muli ang bahay ni Mang Diego. Pinalipas ko lang muna ang isang linggo bago ko isinagawa ang plano kong pagpasok sa compound ng matanda. Isang gabi noon, matapos naming maghapunan at tahimik na ang aming tahanan, ay nagpasya akong umalis. Hindi alam ni Mama na umalis ako. Ang sabi ko naman kay Jeffrey, natatambay lang ako saglit sa may tindahan. Biniro niya naman ako at sinabing siguro raw ay gusto ko na namang makita ang crush ko na anak ni Aling Wilma na si Tintin.
Sabi niya pa, "Nako insan, kapag iyon ang naging asawa mo, magkakaroon ka ng biyanan na bungangera at tsismosa. At sigurado, doon rin nagmana ang anak niya." Tinawanan ko naman siya at sinabing, tatambay lang naman ako roon, bakit kung ano-ano na agad ang iniisip niya? Pero ang sabi niya naman na ayaw niya raw. Pagod raw kasi siya. Pinagsibak kasi siya ni mama ng panggatong, kaya nananakit ang katawan. Hindi ko na rin sinabi sa kanya ang plano ko na pagpunta sa compound ni Mang Diego. Noong naroon na ako sa loob ng compound, ay inilibot ko muna ang aking paningin sa paligid kung wala ba sa labas si Mang Diego. Noong masigurong wala siya, ay saka na ako nagtuloy sa paglapit sa kanyang bahay, pero doon ako sa may bandang likuran. Hindi ko siya makita sa may kusina, kaya lumipat ako ng pwesto at doon ko siya nakita sa may sala. Nakaluhod siya sa isang altar na maraming nakasinding kandila at hindi naman santo ang nasa harap. May hawak siyang itim na libro, tapos nakapikit at may mga salitang binabanggit na hindi ko maintindihan. Napasabi na lang ako ng, "Mangkukulam din kaya itong si Mang Diego? May hawak siyang itim na libro eh." Noong matapos siyang magdasal ay kumuha siya ng maliit na punyal at hiniwaan ang kanyang palad, saka ipinatulo sa maliit na mangkok. Tinalian niya muna ang kanyang palad na may hiwa bago iniangat ang mangkok ng nakapikit at muli itong nagdasal. Noong makatapos ay binuksan niya ang pintuan sa kanyang sala tapos naglakad patungo sa kulungan ng mga manok. Dahan-dahan din akong sumunod at naghanap ng mapagsisilipan. Binuksan niya ang kulay dilaw na ilaw sa loob ng kamalig kung saan naroon ang mga alaga niyang manok. Tapos may kinuha siyang parang pambugaw ng langaw na niritasong plastik. Isinawsaw niya iyon sa mangkok na may dugo at iwinisik-wisik sa mga alaga niyang manok. Naisip ko nga noong una na baka naman pampaswerte lang iyon sa kanyang manukan. Pero ilang saglit pa ay may naririnig na akong mababangis na angil sa loob ng isang kulungan na yari sa bakal. Doon ko napagtanto na hindi lang mga manok ang alaga niya. Mukhang may mabangis na nilalang din siyang alaga na maaaring gamitin kung meron siyang ipapapatay na tao. Halos mahirapan ako sa paghinga dahil sa malakas na tibok ng puso ko. Kaya nagdesisyon na akong umalis. Narinig ko pa si Mang Diego na may kinakausap sa loob. Noong papalayo na ako sa kanyang kulungan, habang naglalakad ako papabalik sa aming bahay, ay nagdesisyon akong hindi na makikialam sa kung anumang lihim ni Mang Diego. Baka kapag nagkwento pa ako sa iba, ay ipahanting niya ako sa mga mababangis niyang alaga at baka madamay pa ang buo kong pamilya. Maging kay Jeffrey ay hindi ko na iyon ikinuwento. Hindi na rin kailan pa bumalik si Jeffrey sa bahay ni Mang Diego kahit pa iniimbitahan siya ng matanda. Sinasabi niya na lang madalas na meron siyang mahalagang gagawin kaya hindi siya pwede. Hindi rin naman namimilit ang matanda. Hindi nagtagal ay umuwi na si Jeffrey sa kanila. Kami naman ay tinawagan ni Papa at sinabing tinawagan daw siya noong may-ari ng lupain sa Bais na tinatawaran niya. Pumayag na raw sa tawad niyang presyo. Kaya makalipas lang ang wala pang isang buwan, ay lumipat na rin kami sa Bais. At wala nang naging balita pa kay Mang Diego. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Sana ay inyong nagustuhan at nakapagbigay ng kaunting kilabot sa iyong mga tagapakinig. Minsan talaga, hindi madaling makilala kung sino sa ating mga kapitbahay ang may pinanghahawakang kakaibang kaalaman, lalo na kung hindi naman natin sila nakakahalubilo ng personal o malapitan. Kaya dapat mag-iingat palagi at umiwas na magkaroon ng kaalitan
Dahil baka hindi lang natin alam, isa palang sigbinan ang kaalitan natin at bigla na lang tayong ipapatay sa mga alaga nila. Maraming salamat po Sir Carl kung iyong maitatampok sa iyong channel ang kwentong ito. Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo. Ako nga po pala si Robin, taga Mindanao, pero narito na ngayon nakatira sa Taguig. 50 taong gulang na po ako ngayon. May apo na rin sa kasalukuyan. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan naming mag-asawa noong bago pa lang kaming nagsama at naroon pa nakatira sa Mindanao. Nagmula po ako sa pamilyang mangingisda, kaya iyon na rin ang hanap buhay na natutunan ko. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral hanggang high school, pero kahit sa panahon namin noon, kung high school lang ang natapos mo, talagang budigero, pahinante, o construction laborer lang din ang bagsak mo. Dahil nasa probinsya lang kami, kaya kung magko-construction ako, ay doon pa sa ibang lugar o sa mga maunlad na bayan. Noong mag-asawa ako, ay nagpasya akong sumama na lang sa isang pangisdaan. At least sa ganoon ay araw-araw kong mauuwian ang asawa ko. Ang bahay naman namin noon ay katabi lang din ng bahay ng mga magulang ni Mrs. Kaya kapag papalaot ako, ay doon muna siya nakikitulog. Wala po akong bisyo Sir Carl noon. Ang matatawag ko lang sigurong bisyo ay iyong matatamis. Lagi akong may dalang candy o di kaya mumurahing chocolate. Nagbabaon ako nang hindi bababa sa 3 candy kapag papalaot. Hindi ko yun ipinapakita sa mga kasamahan ko dahil kapag may humingi, hindi naman ako makakatanggi at kulang na ang pampa-energy ko sa buong magdamag. Makalipas ang 3 taon magmula noong mag-asawa kami ng aking misis, ay nabuntis na ito. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Brad, painom ka naman. Buntis na pala si misis mo eh. Akala ko baog ka. Biro pa sa akin ni Ulong. Sira ulo, bakit naman ako magpapainom? Ikaw nga naka5 anak ka na. Kahit isang beses ba, napainom mo ako? Ibibili ko na lang ng gamit ng baby ko ang ipapainom ko sa'yo. Sagot ko pa sa alaskador kong kasamahan sa pangisdaan. Ito naman, di na mabiro. Lalo pa akong naging masipag noon sa aking pagtatrabaho sa pangisdaan kasi may paparating na akong supling na pagkakagastusan. Alam naman po nating lahat, lalo na iyong mga taga-probinsya, na uso ang hingi sa tuwing may dumadaong na mangingisda. Kaya kapag dumadaong kami, ay may mga nanghihingi, lalo na mga matatanda, at binibigyan ko rin ang mga ito. Ako kasi ang tagalagay ng mga huli namin sa ice chest. Iyong mga hindi masyadong magagandang isda ay itinatabi ko, pambigay, bilang pakikisama na rin sa mga kalugar namin. Merong matandang babae ang madalas mag-abang sa amin. Tuwing dadaong kami, ay naroon na agad ang matandang babaeng iyon nakaabang. Ang asawa niya naman na lalaki ay naroon lang din nakatayo sa malayo. Naisip ko nga na malakas pa naman ang kanilang katawan, bakit kaya hindi sila mamingwit para may pang-ulam din sila? Hindi iyong araw-araw na lang nakaabang para manghingi, na para bang dinadampot lang namin ang isda sa laot. Ang mahal na kaya ng gasolina, tapos pagod at puyat pa namin, tapos hihingiin lang. Pero anyway, mahirap na yun ipaliwanag sa mga matatanda. Basta kapag meron silang nakitang isda, kahit halos kulang pa iyon sa mga pahinante at hindi mo sila binigyan, madamot ka na agad para sa kanila. Iyon talaga ang masama sa ugali ng tao. Gumawa ka ng 10 mabuti,
tapos magkulang ka ng isang beses, makakalimutan na nila ang 10 mabuti na ginawa mo. Bago kami dumaong, ay naghatian na kami ng pangulam. Isang pirasong tambako lang iyon, pinaghati-hatian namin para naman may maipang sabaw at malagyan ng malunggay pagka-uwi, pampainit ng sikmura. Bali ang share ko ay 4 na hiwa lang. 2 noon ay sa amin ni Mrs. Tapos ang 2 naman ay ibibigay ko kina biyanan. 5 sila doon. Kasi maliban sa mag-asawang biyanan ko, naroon din ang panganay nila na iniwanan ng asawa na may 2 anak. So bali 5 sila. Ipangsasahog na lang nila sa gulay yung 2 ibibigay ko. Sumalubong sa amin si Aling Yoli. Siya iyong matandang babae na madalas manghingi ng isda sa amin. Hindi pa siya sobrang matanda. Mga nasa mahigit 50 lang siguro. Sinalubong niya ang mga kasamahan ko. Lahat iyon ay wala lang ang sinagot sa kanya. Mga balasubas kasi ang mga iyon, lalo kapag wala kaming huli na maibibenta. Mainit na ang ulo at naninigaw pa. Noong ako na ang huling bumaba ng bangka, ay sinalubong rin ako ni Aling Yoli. Sabi noon sa akin, "Iho, ang dadamot naman ang mga kasama mo. Bigyan mo nga ako dyan, kahit 3 hiwa lang, nang may maipang ulam kami sa tanghalian at hapunan." Medyo pautos na boses na pagkakasabi niya pa sa akin. Sabi ko naman, "Hala nay, pasensya na po. Isang pirasong maliit na tambako lang po ang huli namin eh. Pinaghati-hatian lang namin. Tag-4 na hiwa nga lang kami." "Oh, tig-4 naman pala kayo. Eh di akin na ang 3 dyan." Nagulat ako sa tinuran niya. Anong tingin niya sa akin? Walang pamilya? E papaano naman ang pamilya naghihintay sa akin? Pero imbis na magpakita ng kagaspangan ng ugali, ay sumagot na lang ako sa magalang na paraan. "Pasensya na po nay, 2 bahay pa kasi ang maghahati nito. Kulang na po masyado. Lalagyan na lang siguro namin ito ng maraming malunggay para makadagdag na rin sa bigat ng tiyan." "Kayo talagang mangingisda. Ang dadamot nyo. Akala mo naman, nagrerenta kayo kapag nangingisda kayo sa dagat. Tandaan mo ang araw na ito, iho. Hindi ko ito makakalimutan na ipinahiya mo ako." Wika niya pa na medyo mataas na ang boses, kaya tinalikuran ko na lang. Kasi wala na akong mapapala kung magtatagal pa ako sa harapan niya. Tapos na akong magpaliwanag. Pagkarating sa bahay ay sinabi ko kay Mrs. na ibigay niya na lang siguro kina mama niya ang lahat ng isda na dala ko. Doon na lang lutuin. Tapos kumuha na lang siya ng kanyang ipang-uulam. Magbabagoong na lang ako. Nahihiya kasi ako na makihati pa roon. E obvious naman na kulang pa iyon sa kanila. Sinunod naman ako ni Mrs. kasi mahal na mahal niya rin ang mga magulang niya. At noong panahong iyon, may sakit ang kanyang ina. Kaya sila na lang ang nag-ulam noong dala kong isda. May sinaing na rin naman noong dumating ako. Kaya naghugas lang ako ng katawan tapos kumain na. Kumuha lang ako ng kalamansi at sili sa likuran ng bahay na inilagay ko sa bagoong para medyo ma-enjoy ko naman ang aking pagkain. Matapos makakain ay natulog na ako. Hanggang hapon na ang tulog na iyon dahil sa kinahapunan ay aalis ako uli para pumalaot. Bandang 2:00 ay nagising ako dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Nagpunta na ako ng banyo at nagbawas. Tapos na ako makapagbawas pero ganun pa rin kasakit ang pakiramdam ko. Pinahira na ni Mrs. ang tiyan ko ng gas mula sa lampara. Iyon kasi ang ginagamit namin na pangbanyos o panghaplas kapag may masakit na tiyan. Pero walang pagbabago. Nasusuka na ako. Kaya binigyan niya ako ng timba. Nahihirapan na kasi akong tumayo.
Biglaan din ang panghihina ng aking mga binti. Nagsimula na nga akong sumuka pero puro tubig. At ang nakakapagtaka dahil maalat na tubig iyon na para bang tubig dagat. Umabot na lang ng pasado 4:00 ng hapon ay nagpapatuloy pa rin ang masamang pakiramdam ng aking tiyan. Kaya sinabi ko na kay Mrs. na puntahan na ang may-ari ng pangisdaan at sabihang hindi muna ako sasama dahil masama ang lagay ko. Noong makabalik siya ay wala akong malay, kaya natataranta siyang ginigising ako. Dali-dali niyang sinundo sa kabilang bahay ang biyenan kong lalaki at 2 niyang pamangkin para samahan kami sa bahay. Nagtanong naman ang biyenan ko kung ano raw ang kinain ko. Sabi naman ni Mrs. na kanin lang naman at bagoong. Kung ano-anong herbal na ang pinainom nila sa akin para sa sakit ng tiyan at kabag. Pati ilang tasang mainit na tubig. Kahit masakit ang tiyan ko, ay pinilit ko pa ring itulog baka sakaling maibsan. Doon na pinatulog ni Mrs. ang 2 naming pamangkin sa aming bahay para may kasama siyang magbabantay sa akin. Pasado 10:00 na yata iyon ng gabi nang maramdaman kong tinapik ako ni Mrs. "Rob, masakit ang tiyan ko." Nagising naman ako agad sa tapik niyang iyon. "Ha? Bakit? Ano bang hinapunan mo?" "Kanin at sinabawang isda lang din naman. Wala rin ako ibang kinain." Namimilipit na rin noon si Mrs. sa sakit ng tiyan. Nag-aalala ako sa kanya dahil nasa 4 na buwan pa lang ang kanyang ipinagbubuntis. Baka makunan. Tapos nakarinig kami ng huni ng uwak sa labas. Pero mas magaspang ang tunog noon. Doon ko na na-realize na hindi na normal ang nangyayari sa amin. Mukhang may kinalaman na sa kababalaghan dahil inaaswang na rin kami. Pinilit kong bumangon para gisingin sina Roy at Arnel, mga pamangkin ni Mrs. na naroon natutulog sa may paanan namin banda. "Roy, Arnel, gising." "Ha? Bakit po, tito?" "Roy, sunduin mo si Papa. Tapos ikaw naman, Arnel, pagkalabas ni kuya mo, itarangka mo agad ang pintuan. Roy, sabihin mo kay Papa, sumasakit na rin ang tiyan ni tita mo." Agad naman akong sinunod ng 2. Maya-maya pa ay naroon na si Papa o iyong tatay ni Mrs. "Anong nangyari dito, Rob?" "Pa, si Gina po, sumasakit na rin ang tiyan. Tsaka may naririnig akong huni ng aswang sa labas." "Lintik na yan. Mukhang tayo na ang target ng mga aswang ngayon ah. Sino ba ang huli mong nakausap?" Si Aling Yoli po, pa. Sinalubong ako kahapon para manghingi ng isda. Dahil sa wala nga kaming huli, maliban sa isang pirasong isda na pinaghati-hatian namin para pang ulam, kaya sinabi kong pasensya na. Sa susunod na lang kapag may huli. Ayun po, nagalit na at kung ano-ano ang mga sinabi. Hindi niya raw makakalimutan ang araw na pinahiya ko siya dahil hindi ko siya nabigyan ng isda. Walang hiya talaga ang mag-asawang iyan. Ang lalaki ng katawan. Hindi magtrabaho para makakain ng alaga nila. Nasasanay na sa panghihingi. Hindi naman sila kumakain ng hinihingi nila. Ha? Sino po pala pa ang kumakain noon? Di iyong apo nila na naiwan sa kanila ng nag-iisa nilang anak. Matagal na kasing usap-usapang aswang ang mag-asawang iyan. Tapos may bagong lipat rito na biniktima nila ang anak na sanggol. Kaya sinugod sila. Mabilis silang nakatalon sa bintana. Kaya ang anak nilang babae ang nakita. Nanay iyon noong batang nasa kanila ngayon. Kaya iyon ang pinagbabaril. Buhay daw ng anak ang inutang. Kaya buhay din ng anak nila ang kinuha. Tapos pinagbabaril pa sila sa talahiban. Pero hindi na natamaan. Iyong ipinapakain nila sa apo nila ang kanilang hinihingi sa kung kani-kanino. At kapag hindi nagbigay, ay makakatikim ng lupit nila. Inaaswang talaga.
Anong gagawin natin pa? Tanong ko pa rito. Nagsalita namang muli si Papa. Arnel, samahan mo ako. Susunduin natin si Tata Julio. Yung albularyo dito sa atin. Ikaw naman, Roy. Kunin mo yung itak sa kusina. Mag-abang ka. Kapag may kumalos ko sa dingding o sa bubungan, saksakin mo agad. Agad nang umalis ang biyanan kong lalaki kasama ang isa niyang apo. Makalipas ang mahigit isang oras ay nakabalik na sila kasama ang albularyong si Lolo Julio. Agad niyang tinawas si Mrs. maging ako rin. May inusa lang siyang orasyon kay Mrs. tapos gumaan na ang pakiramdam nito. Meron din siyang ipinasuot na medalyon, pangontra daw iyon. Noong okay na si Mrs. ay ako naman ang tinawas. Naku iho, kinulam ka ni Yoli. Itaas mo nga yung damit mo. Ginawa ko naman ang sinabi ng matanda. Nakita kong may mga gumagalaw sa tiyan ko. Abot-abot naman ang kaba ko sa aking nakikita. Kulang na lang, tusukin ko ng kutsilyo ang sarili kong tiyan para mailabas ang kung anumang gumagalaw sa loob. Inutusan ni Lolo Julio si Roy na magpaningas ng uling, tapos ilagay daw sa kaldero. Inilagay naman iyon sa ilalim ng upuan at doon ako pinaupo para mausukan na may halong kung ano-anong mga dahon. Pero mas kilala ko sa amoy ang nakahalong kamangyan. Ilang saglit pa ng pagpapausok sa akin ay meron siyang isinulat sa papel, tapos inilagay sa basong puno ng tubig. Iho, inumin mo ito para mapalabas na natin ang mga inilagay sa tiyan mo. Agad ko naman iyong tinanggap at tuloy-tuloy na ininom. Gusto ko na kasi talagang mailabas ang kung anumang naroon sa tiyan ko. Nakakatakot kasi tignan. Matapos kong makainom, ay pinalabas na muna ng albularyo ang lahat sa aming silid, tapos humingi ng timba. Akala ko naman ay pagpapasukahan sa akin. Iho, hubarin mo na ang shorts at brief mo. Sisirit na yan, maya-maya lang kaunti. Agad ko naman siyang sinunod. Ilang saglit lang ay gumuguhit na ang sakit sa aking tiyan. Nakaupo na ako noon sa isang maliit na timba. Pasintabi po sa mga kumakain ha, dahil ilang saglit lang ay sumirit na nga, pero sobrang sakit. Para akong nagluluwal ng mga bato kasi bilog-bilog ang iba. Meron pa akong inilabas na parang pugitang payat at mabalahibo ang mga galamay. Pero ang marami doon ay dikya. Hindi mabaho ang lumalabas sa akin kasi raw wala pang namatay sa mga inilagay sa sikmura ko. Malinaw pa rin ang tubig na kasama roon at tubig dagat daw iyon. Hindi ako makapaniwala na maglalabas ako ng halos makapuno ng isang maliit na timba. Hindi iyon nakakadiri tignan, lalo at hindi naman mabaho, pero sobrang nakakatakot dahil imagine nyo na lang na lahat ng mga kung ano-ano na gumagalaw sa timba ay galing sa loob ng aking tiyan. Para na iyong isang bangungot. Sobra-sobra akong nagtanim ng galit laban kina Aling Yoli noong panahong iyon. Dahil gaya ng sabi ko, madalas silang mag-abang upang manghingi ng isda. Minsan lang akong hindi nakapagbigay. Buhay ko na agad at buhay ng aking mag-ina ang kapalit. Sabi ko pa sa isip ko na gaganti talaga ako. Nakatulog ako matapos kong mailabas lahat ng inilagay na barang sa sikmura ko. Si Mrs. naman ay gumaan na rin daw ang pakiramdam, pero hindi na muna siya natulog agad. Umuwi naman ang albularyo pagkatapos ng gamutan, pero si Papa ay doon na nagpaumaga sa amin. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ko na parang walang nangyari. Sumama na ako uli sa pangingisda. Pero dahil sa sumisikat na noon ang buwan, kaya madaling araw pa lang noon ay umuwi na kami. Kinaumagahan
ay pinuntahan ko ang bahay nila Aling Yoli. Wala kasi siya noong dumaong kami kasi madaling araw pa lang noon. Pagkarating ko sa harapan ng bakuran nila, ay galit kong isinumbat sa kanila ang pagbibigay ko ng isda. Tapos ganun pala ang igaganti nila sa akin. Lumaban naman ang sagutan si Aling Yoli. Wala daw akong pruweba na sila ang nagkulam at umaswang sa amin. Pero kasalanan ko raw iyon dahil kung ibinigay ko raw sa kanila ang isda, edi hindi sila maghahanap ng ibang kakainin. Para sa akin ay parang inamin na rin nila na sila ang may gawa noon sa akin at nagtangka sa aking anak na nasa sinapupunan. Pinagbantaan pa ako na kapag hindi ako umalis agad ay ipapabarangay daw nila ako. Bigla naman akong nilapitan ni Papa at hinila papalayo. Sinabi niyang hayaan na lang daw, ipasa Diyos na lang ang lahat. Baka ako patuloy ang mapasama kung magsasampa nga ng kaso sa barangay o di kaya magreklamo sa pulis yung mag-asawang matanda. Kaya wala na nga akong nagawa pa dahil tama naman talaga si Papa. Kinagabihan noon, hindi na muna kami pumalaot kasi may buwan na nga. Hirap nang makahuli kapag mga gabi na maliwanag na ang buwan. Hating gabi noon, pasado 12:00, nagising ako dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya bumangon ako at nagpunta sa kusina. Naroon kasi ang CR namin. Ang dingding ng CR namin ay pawid lamang at mula roon ay masisilip ang kusina sa bahay ng biyenan ko. Nakita kong may nakasinding lampara roon. Tinignan ko kung sino. Nakita kong si Papa pala ang gising o iyong biyenan kong lalaki. Nagbuka siya ng pintuan sa kusina, tapos muling sinara. May dala siyang 2 bote ng long neck, tapos inilagay niya sa sako. Napaisip naman ako kung saan siya pupunta sa ganoong oras ng gabi. Gusto ko sana siyang sundan, kaso antok na antok talaga ako. Sinasamantala ko rin na matulog ng kumpleto at tuloy-tuloy sa mga gabing wala kaming palaot. Halos kakaidlip ko pa lang noong marinig kong nagkakagulo ang mga tao sa labas. Tinapik naman ako ni Mrs. upang usisain ko raw kung ano ang nangyayari, kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita kong nakabukas na rin ang pintuan at bintana sa bahay ng biyenan ko. "Roy, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao?" Tanong ko pa sa pamangkin ni Mrs. "Hindi ko po alam, Tito. Kakabukas lang din namin ni Lolo ng pintuan." Nakita kong naroon din ang biyenan kong lalaki, nakasilip kasama ni Roy. Ilang saglit pa ay may dumaan kaming kapitbahay. "Parang Hiner, anong meron? Bakit nagkakagulo ang mga tao at nagtatakbuhan papunta sa dulo?" "Paray, ang bahay raw kasi ni Aling Yoli, malapit nang matupok ng apoy." Tila bigla akong kinutuban sa nangyari. May duda ako kung sino ang gumawa. Maaari kasing gasolina ang laman noong mga bote na inilagay ni Papa sa sako. Sabi naman ni Papa, "Sige na Robin, isarado mo na yung pintuan nyo at bumalik na kayo sa pagpapahinga. Buntis ang asawa mo. Hindi pwedeng palaging kulang sa pahinga." "Opo pa," sagot ko naman. Kinabukasan ay usap-usapan sa buong baryo namin ang pagkasunog ng bahay nila Aling Yoli. Kasama sa nasunog ay si Aling Yoli at ang apo nilang 10 taong gulang na sobra raw maldita. Kinakatakutan nga raw sa eskwela ang batang iyon. Dahil lahat ng magustuhang gamit o pagkain ay aagawin, maging sa kaklase man o sa ibang mga grade. Kapag pumalag ang batang inaagawan ay magsusumbong sa lola at doon na magkakasakit ang batang isusumbong. Kaya marami rin ang nagpapasalamat na kasama sa nasawi ang batang iyon. Wala namang may balita kung nasaan ang asawa ni Aling Yoli
dahil 2 bangkay lang ang natagpuan mula sa nasunog na bahay. Hindi na rin nakita pa sa lugar namin ang asawa ni Aling Yoli kahit kailan. Tungkol naman sa salarin ng panununog, wala ring nahuling salarin. Mahirap din magbintang dahil napakaraming taong galit sa kanila. Makalipas ang mahigit 1 taon, nakapanganak na noon ang asawa ko. Nagpasya akong maghanap na lang ng trabaho sa Maynila. May tiyuhin naman ako dito sa Taguig na isang pintor. Ang sabi noon sa akin na kung gusto kong maging pintor katulad niya, ay lumuwas lang ako at kukunin niya akong assistant muna hanggang sa matuto ako sa tamang proseso ng pagpipintura ng mga bahay. Iyon na nga ang ginawa ko. Naging assistant ako ng tiyuhin ko sa karamihan ng mga project niya hanggang sa natuto na rin ako at tumatanggap na rin ng sariling project. Ang totoong dahilan kaya ako nagpasyang umalis sa probinsya dahil natatakot ako na baka balikan ang pamilya ko ng asawa ni Aling Yoli. Kahit hindi man ako ang may gawa ng panununog sa bahay nila, hindi naman malayong ako ang pagbintangan dahil ako ang huling nakaalitan at sumugod pa ako sa kanila at nagbanta. Mabuti sana kung 24 oras kong mababantayan ang pamilya ko, kaso hindi rin dahil tuwing gabi ay wala ako para sumama sa pangingisda. Mas maigi na iyong mag-iingat kaysa magsisi sa bandang huli. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Hi Sir Carl, kamusta po? Nais ko na rin kamustahin ang lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako pong uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalagan mula sa aking Lola Caridad. Lumaki akong nababalutan ng mga kwentong kababalaghan na isinasalaysay sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa mga aswang, hango sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. Nakalakihan ko na ang mga kwentong iyon at ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi ito sa inyo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa bangkilan. Ang mga bangkilan ay pinaniniwala ang pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Ang sabi ni Lola Caridad, hitig daw sa mga kwentong kahindik-hindik at kababalaghan ng probinsya ng Quezon, mula sa mga engkanto, mambabarang, duwende, kapre, tikbalang at mga aswang. Isa na roon ang kwentong nasaksihan ng kaibigan ni Lola Caridad na nakaranas ng nakakatakot at hindi may paliwanag na pangyayari sa bayan ng Infanta, Quezon noong taong 1962. Itago natin siya sa pangalang Anita. Dayo lang daw noon si Anita sa Infanta kung saan naninirahan ng umampon at nagpalaki sa asawang si Dencio. Namatay daw ang mga magulang ni Dencio noong World War II at inampun nito ng malayong kamag-anak nito na itago natin sa pangalang Tio Mario. Sa Infanta nagkaisip at lumaki si Dencio pero lumuwas ito ng Maynila para doon magtapos ng kolehiyo at makapagtrabaho. Doon na rin sila nagkakilala ni Anita sa isang pangpublikong paaralan. Matagal silang naging magkasintahan. 23 anyos si Anita nang magdalang tao siya sa panganay nila ni Dencio kaya't inalok na ng kasalang kasintahan. Matapos mamanhika ni Dencio sa magulang ni Anita, nagpakasal muna sila sa West para isalba ang dangal ng kabiyak. Ang plano nila ay ganapin ang kasal sa simbahan pagkatapos maipakilala si Anita sa tiyuhin. Napag-usapan nilang ipakilala ang asawa sa tiyuhing naiwan sa Infanta at imbitahan sa kasal sa simbahan bilang respeto rito.
Hindi na nakasama ang mga magulang ni Anita sa pagtungo sa Infanta dahil sa trabahong maiiwan sa Maynila. Silang dalawa lang ang umuwi at naisipang magbakasyon na rin doon kahit isang linggo lang. Dala ang hiniram na kotse sa isang kaibigan, halos papagabi na nang makarating sila sa Infanta. Tinatahak ng sinasakyang kotse ang kahabaan ng hindi pa sementadong kalsada at matataas na damo at puno ang magkabilang gilid. Nang biglang may dumaang malaking asong itim sa harapan ng kotse nila. Agad daw na patapak sa preno si Dencio. Napahawak si Anita sa tiyan na 5 buwan pa lang ang ipinagbubuntis ng mga panahong iyon. Abot-abot daw ang kaba para sa baby nito. Nagpalinga-linga raw si Dencio sa labas ng sasakyan para hanapin kung nasaan yung aso, kung nasagasaan ba ito, pero wala raw siyang nakitang aso. Kinumusta nito ang lagay ni Anita at humingi ng pasensya bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho patungo sa bahay ng tiyo Mario niya. Mga kalahating oras pa ang lumipas bago narating ang maliit na baryo sa dulo ng Infanta. Tahimik na ang paligid at wala na halos tao sa labasan. Madilim ang paligid at tanging ilaw mula sa sasakyan at sa bilog na buwan ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Layo-layo po ang mga bahay. Inihinto ni Dencio ang sasakyan sa tapat ng bahay ng tiyuhin. Ganoon pa rin daw ang bahay ng tiyuhin at walang pinagbago. Nababakura ng maliit na lote nito ng kahoy na hanggang bewang lang ang taas. Nakatayo ang bahay na gawa rin sa kahoy na nasa gitna ng lote. May 2 palapag yon at may liwanag na nagmumula sa bintana sa itaas na tila mula sa lampara. Hindi pa raw abot ng kuryente ang lugar ng tiyuhin ni Dencio. Dinig nila sa labas ang yabag ng paa na pababa mula sa itaas ng bahay. Dala na rin ng tahimik na kapaligiran na tanging kuliglig at pagaspas ng mga dahon lang ang ingay sa paligid. Sinalubong sila ni Mario at ng dalagang anak nito na si Rosario. Ipinakilala ni Dencio ang asawa sa tiyuhin. Nagmano naman si Anita rito. Pinatuloy sila sa bahay at inasikaso para sa hapunan pero pinagalitan daw si Dencio ng tiyuhin dahil inabot sila ng gabi sa daan. Delikado raw ang lugar nila dahil may mga kababalaghang nagaganap. Napapabalita rin daw na may mga engkanto at aswang na namataan kamakailan. Natawa lang daw si Dencio pagkarinig sa kwento ng tiyuhin. Hindi raw siya naniniwala sa mga aswang at engkanto. Baka raw lasing o namamalikmata lang ang mga nasabing nakakita. Matapos maghapunan, nagpahinga na sila sa silid. Napagod si Dencio sa pagmamaneho ng mahabang oras kaya't mabilis siyang nakatulog. Bandang 1:00 ng madaling araw nang maalimpungatan si Dencio dahil sa tunog ng lumalagatok na yero. May naglalakad sa bubong kung saan naroon ang silid nila ni Anita. Wala raw kisame ang bubong ng tiyuhin kaya't nakita niya sa kakarampot na liwanag ng gasera ang paglugatok ng yero sa bawat pag-apak sa bubong. Naisip ni Dencio na baka magnanakaw yun at nagtatangkang gumawa ng daan para makapasok sa bahay ng tiyuhin. Bumangon daw si Dencio saka pinagmasda ng asawang nahihimbing. Ayaw niyang magising ito dahil sa ingay na likha ng tao sa bubong. Lumabas siya ng silid saka bumaba ng bahay. Tinungo ang kusina saka naghanap ng magagamit na sandata. Nakakita nga ito ng itak na nakasabit sa itaas ng lababo. Kinuha niya yon saka tinungo ang pinto ng bahay. Humugot siya ng malalim na hininga saka lumabas para hanapin ang magnanakaw. Sakto na kasunod pala niya ang tiyuhin paglabas at nagising din ito dahil sa ingay sa bubong. May dala itong latigo saka
tumingala sa itaas. Nakita nila ang malaking ibong itim na lumipad papalayo mula sa bubong ng bahay. Nagkatinginan daw sila ng tiyuhin dahil ang buong akala raw nila ay tao ang lumilikha ng malakas na ingay sa bubong. Hindi nila akalain na malaking ibon lang pala yon. Pumasok na ulit sila sa loob ng bahay at nagbalik sa mga silid para matulog, pero hindi agad nakatulog si Densyo dahil hindi maalis sa isip ang nakitang ibon. Iniisip niya na imposibleng ganoong ingay sa bubong ang kayang gawin ito. Masyadong mabigat ang mga yabag ng naglalakad dito doon. Nagkibit balikat na lang si Densyo at pinilit ngang matulog. Maaga pa silang gigising kinabukasan para may pasyalang asawa at makapamili ng mga kakailanganin nila habang nasa probinsya. Kulang ang mga dala nila at hindi ganoong nakapaganda ng mga personal na gamit dahil madalian din ang pagtungo nila sa tiyuhin. Kinabukasan, 9:00 na ng umaga nang umalis sila ng bahay. Sinamahan sila ni Rosario para mamasyal sa bukid. Dala ang pagkain ng ama nito. Ipapakita nila kay Anita kung paano mag-ani ng palay at magkiskis ng bigas. Nauna na sa kanila ang tiyuhin sa sakahan para maagang magtanim ng palay. Madilim pa nang umalis ito ng bahay. May ilang kasamahan ng kanyang tiyuhin sa pagtatanim at pagsasaka sa lupang namana nito sa ama. Ang mga asawa ng mga kasamang magsasaka ay naroon din sa kubo na malapit sa sakahan at inaasikaso ang mga naaning palay. Ang iba ay nag-aasikaso ng pagkain ng kanilang mga asawa. Mabilis na nakasundo ni Anita ang ilang kababaihan na naroroon sa kubo at masayang nakipagkwentuhan. At dahil maumbok na ang tiyan ay silang mag-asawa ang naging tampok ng umpukan at kwentuhan. Nasasabik ang ilan sa mga kausap at ang iba naman ay pinagbibilinan si Anita kung paano maging maingat sa pagbubuntis. Tumulong si Densyo sa pag-aani habang pasulyap-sulyap sa asawa para tignan ang kalagayan nito kahit sa malayo. Nang pananghalian, nagpahinga muna ang mga nagsasaka at nakiumpok sa mga asawa sa kubo para kumain. Nagsalo-salo ang lahat sa mga pagkain na umiikot din sa lahat para pagsaluhan. Habang kumakain ay nagkwento ang isa sa mga magsasaka tungkol sa mga bali-balitang mga engkanto at aswang daw sa lugar nila. May isang lasinggero daw ang umuwi ng gabi na noong nakaraang buwan at nakita nito ang baboy na nag-aanyong tao. Nagtago raw ito sa likod ng puno para hindi siya makita nito. Ang sagot ng mga hindi naniniwala ay baka nasobrahan lang sa kalasingan niyon at imahinasyon lang ang nakita. May ilang naniniwala sa kwento dahil may iba pa raw nakakita sa baboy na naging tao. Minsan naman daw ay nakakakita sila ng tao sa bubong. Bigla raw naalala ni Densyo ang inakalang magnanakaw at ang nakitang malaking ibon ng nagdaang gabi na lumipad mula sa bubong ng bahay ng tiyuhin. Nais daw niyang itanong sa mga kakwentuhan ng tungkol doon pero iwinaksi niya sa isipan iyon. Ayaw din niyang maging tampok ng usapan at balita tungkol sa aswang. Nasa ganoon siyang malalim na pag-iisip nang habilinan sila ng isa sa mga magsasaka na mag-iingat lalo na't buntis si Anita. Mabango raw sa pang-amoy ng mga aswang ang nagdadalang tao. Paborito ng mga nilalang ng kadiliman ng fetus at sanggol na bagong panganak. Ang dagdag pa nito, bangkilan daw yung namataan sa kanilang lugar. Isang uri ng aswang na sinasabing pinakamalakas sa lahat ng uri ng aswang. Hindi man naniniwala sa mga kababalagan ay hindi maialis ni Densyo ang pag-aalala sa kaligtasan ng asawa at magiging anak.
Masyado raw siyang maingat pagdating sa pamilya niya. Aswang man o magnanakaw ang nagtangka sa kanila noong nagdaang gabi, wala siyang uurungan basta't sa kaligtasan ng asawa at anak. Bandang hapon na nang umalis sina Densyo, Anita, Rosario sa bukid. Nagtungo sila sa pamilyang bayan para mamili ng kailangan at ng lulutuin sa hapunan. Malapit lang yon sa baryo pero ginamit na nila ang kotse para mas mabilis ang biyahe. Habang namimili ng mga gulay, pinukaw ni Rosario ang pansin ni Densyo. May babae raw na nakamasid sa kanila, partikular na kay Anita. Inunguso nito ang tinutukoy at nilingon niyon ni Densyo. Napakunot ang noo niya nang mapansin ng walang kurap at kakaibang tingin nito sa asawa. Nakatayo iyon sa tapat ng tindahan ng mga isda, mga ilang di pa rin ang layo sa kanya. Nakabistida itong bulaklaking itim at bakya. Nakalugay ang itim na buhok nito. Maamo ang mukha ng babae na parang hindi makabasag pinggan pero ang mata ay kakaiba ang talim at parang tumatagos sa bawat titig nito. Plano niyang sitahin ito pero nang papalapit na siya ay may lalaking dumaan sa harap niya. Paglagpas nga ng dumaan ay hindi na niya nakita pa yung babaeng nakamasid sa asawa. Tinanong daw ni Densyo si Rosario kung kilala niya ito o pamilyar sa kanya pero noon lang daw nito nakita ang babae. Hinayaan na lang ni Densyo dahil wala na nga ang nasabing babae. Matapos mamili ay dumiretso sila sa simbahan para makapagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap nilang mag-asawa. Umuwi rin nga sila agad para makapagluto ng hapunan at makapagpahinga na si Anita. Halos papadilim na nang dumating sila sa bahay. Ginisang gulay at pritong isda na lang ang niluto ni Densyo para mabilis silang makapaghapunan. Habang nagluluto si Densyo, napansin niyang matamlay ang asawa. Tahimik lang ito at tila nanlalata habang nakaupo sa sala. Wala rin itong ganang kumain ng hapunan na hanggang sa makaramdam ito ng pagkahilo at pagsusuka. Hinatid ni Densyo ang asawa sa silid para pagpahingahin. Ikwento ni Rosario sa ama ang tungkol sa babaeng nakita nila sa pamilihan. Ang sabi ni Tio Mario ay ipatawa si Anita sa albularyo para maitaboy ang balis ng babaeng may usog na nakita nila. Ayaw sanang paniwalaan ni Densyo ang tawas at usog pero naalala niyang nausog siya minsan noong bata pa siya at pinatawa siya ng tiyuhin. Ganoon din ang naramdaman niya nung nausog siya. Nahilo, nalagnat at nasuka. Sumang-ayon na siya kay Tio Mario dahil wala namang mawawala sa pagpapatawas ng asawa. Lumabas ang tiyuhin niya para sunduin ang albularyo sa lugar nila. Kalahating oras din ang lumipas bago nakabalik si Tio Mario kasama ang albularyong si Kapaeng. May bitbit po itong bayong. Sa tingin daw ni Densyo ay nasa 40 pa lang ito at matipuno pa ang pangangatawan. Agad daw nitong inasikaso ang pagtatawas kay Anita. Tinungo nila ang silid at inabutan nilang tulog ito. Sinalat ng albularyo ang noon nito. Sinabing may lagnat si Anita at nabalis daw ito. Naglabas ang albularyo ng 2 puting kandila. Nagpahingi ng kutsara at isang palanggan ng tubig. Sinindihan nito ang 2 kandila gamit ang posporo. Sinimulan na nitong umusal ng dasal na hindi maunawaan ni Densyo. Nagpatulo po ito ng kandila sa ibabaw ng kutsara. Nang sapat na ang dami ng luha ng kandila doon, pinainitan naman ito ang ilalim ng kutsara para tunawin ang sinahod na patak ng kandila. Muling bumulong ang albularyo habang tinutunaw ang kandila sa kutsara. Nang tunaw na iyon ay saka ibinuhos sa palanggana ng tubig.
Unti-unting nabubuo ang tunaw na kandila sa tubig. Nanlaki raw ang mga mata ni Densyo habang pinagmamasdan ng nabubuong imahe sa tunaw na kandila. Nang tumigas na ang kandila ay kinuha iyon ng albularyo saka itinaas. Sinabi nitong isang nilalang ng kadiliman ang may kagagawa ng pagkabalis ni Anita. Ang sabi raw ng albularyo ay isang malakas na uri ng aswang na may taglay na balis o usog ang may kagagawa nun. Ilan lang ang aswang na alam nito ang may malakas na balis, kabilang na ang mga bangkila na kasalukuyang napapabalitang nasa lugar nila. Ang mga bangkilan ay kayang magbigay ng balis at sakit sa mga sanggol at mga nais biktimahin nito. Naikwento raw ng lola ni Kapaeng ang tungkol sa mga bangkila na ubod ng lakas ang mga ito at makapangyarihan dahil nagmula ang lahi ng mga ito sa mga kadatu-datuhan. Ibinalot ni Kapaeng sa dyaryo ang kandila saka bumulong doon. Pagkatapos, ipinailalim nito yon sa unahan ni Anita. Bubuti na raw ang kalagayan ni Anita matapos ang pagtatawas. Ibinili nito kay Densyo na ipaagos sa ilog ang nasabing kandila matapos ang 3 araw. Tinanong ng matanda kung saan sila nanggaling at bakit nagkaganoon si Anita. Ikwinento ni Rosario ang tungkol sa babae sa pamilya at ang nakakatakot na titig nito kay Anita. Mabango daw ang amoy ng sangkol sa tiyan ng isang ina kaya't lapitin daw si Anita ng mga alagad ng kadiliman. Sabi katuhaw sa sariwang dugot laman ng hindi pa naipapanganak na sanggol ang mga aswang. Iwasan daw ang lumabas sa gabi at panatilihing sarado ang mga pinto at bintana ng bahay habang naroroon sila. Saglit na natahimik ang albularyo bago nagbili na bumalik na agad sa Maynila hanggat maaari para sa kaligtasan nila. Hindi raw titigil ang isang bangkilan hanggat hindi nito nakukuha ang gustong putahe. Si Anita raw ang target nito kaya't babalik at babalik ito para makuha ang sanggol sa tiyan nito. Ayaw man maniwala ni Densyo ay susundin niya ang habilin nito para sa kaligtasan ng mag-ina niya. Ayaw niyang magwalang bahala at magsisi kinalaunan. Nasa ganoon silang pag-uusap nang makarinig sila ng lagabog sa bubong ng bahay. Nagkatinginan ang lahat dahil sa kaba. Sumenyas ang albularyo na makiramdam sila sa paligid. Bumulong nga ang albularyo ng narito na siya, bago nagpatuloy makiramdam. Kumilos daw agad si Tio Mario. Lumabas saglit ng silid at pagbalik nito ay dala na ang latigo at itak. Inabot nito ang itak kay Densyo. Kinuha rin ni Kapaeng ang latigong gawa sa buntot pagi mula sa bayong nito. Ibinili ni Kapaeng kay Tio Mario at Rosario na manatili sa silid para bantayan si Anita. Inaya raw nito si Densyo na lumabas at harapin ang hindi imbitadong bisita na nasa bubong. Agad silang lumabas para hamunin ang aswang na nagpakita sa kanila at magkasubukan ng lakas. Sumigaw daw si Kapaeng habang paharap sa bahay at nakatingala sa bubungan. Ilang beses inulit ni Kapaeng ang panghahamon sa nasa bubong saka iyon minura. Nakakatulong daw iyon para itaboy ang mga masasamang elemento. Hindi alam ni Densyo kung totoo pero hinayaan niya na lang. Si Kapaeng daw ang taga roon kaya't mas alam nito kung paano harapin ang mga ganoong nilalang. Kumakabog daw ang dibdib ni Densyo habang naghihintay ng pagkilos ng nasa bubong. Nagulat na lang daw siya nang may bumagsak sa lupa mula sa bubong. Malapitan daw nakita ni Densyo ang malaking itim na aso. Nagtayuan daw ang lahat ng balahibo niya sa katawan pagkita sa asong iyon. Alam niyang hindi iyon isang ordinaryong aso lang at anong ginagawa noon sa bubungan.
Lumingon pa raw yun sa kanila na parang may sariling isip na lalong naghatid ng kilabot sa kanya. Pagkatapos makipagtitigan ng malaking aso kay Paeng ay tumakbo raw ito ng mabilis papalayo sa kanila. Humabol daw agad si Kapaeng sa aso kaya't sumunod na rin siya dito. Mabilis daw tumakbo yung aso kaya hindi nila inabutan pero ang sabi raw ni Kapaeng ay sigurado na siyang isang bangkilan ng asong iyon dahil ang nakita niya sa tawas at iyon din ang babaeng nakita ni Rosario sa pamilya na nakabalis kay Anita. Hindi na raw sana maniniwala si Dencio sa aswang subalit hindi mawari ng isip niya kung paanong nagkaroon ng napakalaking aso sa bubong at nakatalon niyo mula roon. Bumalik na sila agad ng bahay dahil hindi na nila nakita pa ang asong iyon. Nag-alala rin si Kapaeng na patalikod silang biktimahin ng bangkilan lalo na't dala-dalawa lang silang haharap dito. Hindi rin sigurado si Kapaeng kung may iba pang kasama ng aswang na iyon. Pagka-uwi nga nila ay medyo maayos na si Anita. Ginising na ito at humigop na ng sabaw. Ikwenento nila ang nasaksihan kaya't nahintakutan ito at nag-aya ng umuwi. Nangako si Dencio na uuwi na sila pagkatapos maipaagos ang tawa sa ilog. May mga pagkakataong bumabalik ang kumakalabog sa bubong ni Tio Mario kaya 2 sunod na gabi na nagbantay si Dencio at si Kapaeng hanggang sa paanurin sa ilog ang tawa sa 3 araw. Nagpasya na silang umuwi ng Maynila sa 3 araw para na rin sa kaligtasan ng kanyang asawa. Wala na silang balita kung ano ang nangyari sa bangkilan at kung nahuli ba ito. Pagkatapos umuwi ni Dencio sa Maynila, sumunod na rin sa kanila sina Tio Mario at Rosario makalipas ang 2 buwan para sa Maynila na manirahan kasama ni Dencio. Ibinenta nito ang sakaan sa isang kasamahang magsasaka. Sana ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong kwento na mula sa kaibigan ni Lola Caridad. Hanggang dito na lang po muna Sir Carl ang aking maibabahagi. Mag-iingat po kayo.